Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa gingon, pagmata na, pinaturbon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. We spend half of our lives waiting for the next scene to begin, the next milestone, the next goal, the better version of tomorrow. Apan ang katakbaw, dili di ay ang pag-abot sa tanan nimong ipangandoy. Kini ang hilom nga pagdawat ug pagsabot nga karon mismo niining higayuna, sakto og sobra na ang tanan nga anaa kanimo. Karon iya kining mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema, contentment. Di ko ang mga sapatos! Baratuhan na kayo na, di na mga akong ipangayon ni mo. Ang kwarta mong buka, dili pa ko makaabot ang palit ato imong gusto. Akong bisikleta na sige kagupa. Kamay na kayo kong kita. Ikaw na lang sa putay mo sa putal. Masulok lang ako. Majud kay ayo pa. Di man di ka makahatag sa kong gusto. May pagibasagop ko ni mong dato. Para parihas ko sa akong mga classmate nga maayong mga simina. Branded nila mga sapatos niya. Mahalan pa kung naman cellphone. Dahil, halika mo tayo sa kubayo, magkakwarta ko. Saan ka na naman kaya ko maabot? Hindi na ko makaya. Please, ka? Kung kaya ayaw nga pagkamahan, naglagot ko ni mo! Naglagot ko ni mo!
Ganahan ka mag-picture ng duha? Babe, ako yung picture sa'yo. Oh, my goodness, guys! Look at her phone! Nakahan ka! Pagkasalaw ka na, girl! Oh, yuck! Alis na! Ilisin na na, oy! Papalit sa mong dad! Palit din si mama, Ay, eh. ano ba? Brand new! Da. Gaan ka na, oy! Pa! Kanasa maguday ko nimo palitan ng cellphone gyud oy. Kuba na kini akong cellphone, ikatawan ako sa akong mga classmate. Huwag lang la. Nagtigong pa kong day. Hapit na lagi. Palitan lagi sila. Ay, kapalang ka. Di na ko kahuwat pa. Sige na kog bully sa akong mga classmate. Ikay na kaingon na ani. Gipakawawan ko nimo sa akong mga classmate. Naglagot ko nimo pa. Naglagot ko nimo kay wa kay klarong pagkaamahan. Sila. Sapo talaga, ha? Para ko makaya ko dahil ang imong gusto. Kita bitaw na mo. Akong kisalikan ang pag-drive na opresikat. Ayaw lang. Pag-expect nga tanan dahil ni mong pangayon, mahatag na ko. Makita ni mo kang panikapot. Kung gihimo ang tanan. Sapo talaga ka. Hoy! Mata, hoy! Hoy! Unsa mo di boss? Unsa man kadya ano natuog man kadya? Kapoy kay boss, pauways ko katiya. Kay bao baka nga dinhi paparkingan dire. Apo ka ba boss? Dako bi kay bulta ka dire parking ka dire wa ka panangit. Sorry kay boss, sorry. Mahilang ko boss. Eh lakaw. Sunod ha. Sorry kay boss, dalawa ko boss. Ako pa. Eh kay maabtan ka sa mong hit dire. Saban mo kapel nimo na. Sige. Pat. Luto na dong. Akong order. Luto na. Pila man tayo? Ay, nabira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Nedi. Nedi. Salamat. Salamat tayo. Gaya ba nimo? Gigutom na ko. Takuya ko na ko sa pagutom. Saan na yung magipalit? Naghan akong namalit na yung maong kuan. Maong nalangay. Nandugay noon ko. Sa man eh? Di man kumukhaon ani. Ano kung nagilabay pagkaon tayo? Makapapa. Di tao na tayo. Kuway lami ani kinabuhi oy.
Saan mo? Ay, Bondi. Ako ha? Wahaon tala niya karong hapon ha? Karon sa impressive. Ay, Nay. Oh, maningil ta ko si mo datahanoy. Pila to no? Kinintos. Wapa ko pa kaya dong nakakwarta. Hanggang naman yung kanila sa ha? Sige, ugma, ugma. O sige, magbiyahe sa kondo. O sige, dok, sige. Pagod na ha? Naglakot ko nimo. Guba na kini akong cellphone. Ikatawan ako sa akong mga classmate. Sa man eh? Di man kumukhaon ani. Hoy, hoy! Tabang mo, tabang! 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 Sili! Sili yun na. Uy, Joy! Uy! Dear Celine, pasaylo ako nga wa na ako mahatag ang tanan nimong gusto. Nak, sa imong birthday, dawata kining relo nga akong gipalit para nimo. Unta, makagusto ka. Ayaw kalimot nak, mahal kayo ka ni Papa. Ang tinuod nga pagkakontinto wala mag-agad sa kadaghan sa atong naangkon, kundili sa kalinaw nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Dili sa kalibutan nga pirming nagdasig kanato sa pagpangandoy ug mas daghan pa. Sayon kayo nga malimot kita sa pagpasalamat sa mga panalangin nga na sa atong kinabuhi. Itudluan kita sa pulong sa Dios nga mahimong kontento sa tanang kahimtang. Kay si San Pablo miingon, nakakaton ako sa pagkinabuhi nga kontento bisan unsa pa ang akong kahimtang. Mabasa na to din sa Pilipos 4:11. Wala kay magpasabot nga wala na kita'y mga damgo o mga tingha. Dili kini angay tangtangon kay dili man daotan ang mangandoy. Hinuon nagpasabot kini nga bisan pa sa kakulang o kadagaya
ang atong pagsalig magpabilin din kang Kristo. Kung ang atong kalipay ibutang sa mga butang nga lumalabay, dali usab kining mawala ug mahanam. Apan, kung ang atong kalipay anaa sa Ginoo, ang atong kasing-kasing puno sa kalinaw o pagpasalamat. Mga kaigsunan, wala na kita oras busa na may numero din na subos. Sugdi na niyo pagpadala ang inyong mga putana aron usab atong matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong hapon kanatong tanan. So, kung ining-listen ko ng mayong hapon, Good Japanese. good Japanese. Eh, mayo is good. Hapon is Japanese. Pwera komedya, no? Mayon ta nga naamo sa mayong panglawas ninyo karon makikuban kanamo sa ka oras ug tunga ining atong programang paghigmata, no? Nindot tong atong pagkaisgutan karon ang commitment, no? Si Binesa sa commitment, Contentment. contentment ito. Oh. Pagkakontento. Pero sa igod wa tay kontento sa itong kinabuhi ba? Tay, may hapon Sister Cheryl, ingon man sa tanan natong suki din sa kahanginan. Laing usa ka oras ug tunga nga to uban kanong hapon na. Atong pagkatukyon. Atong pagkatukyon ang ato ang topic karon regarding aning contentment bakit pa ni tatay. Sister Cheryl. Maing hapon ka natong tanan, maing hapon sa Tagalapu-Lapu nga successful kaayo naghimog outreach dito sa Olango. O di ba? So, congratulations sa inyong tanan din ha og sa katong nakatambong sa maong one day WJS. Okay? Nindot karong hapuna no kay kinahanglan gyud ta makontento anitay. Saan magpakontento nga ang tao kuan mangyud kanunay mangyud nga hala Nature ba? Nature diskarte gyud maayo kay aron mas daghang kwarta, mas daghan ang Pero ang pangutana na si Sister Cheryl, tay, sayop ba di ay amaning kamot nga mas mamahimong mas maayo ang imong kahimtang? I don't think so. Oh, O nindot raman tingali na nga manginabuhi ka unya nagkugig yod aron maingon nato maarang-arang ang kahimtang kay Ang isgutan nga contentment kanang
Naan na, pero kuangan pa. Wa kay pagkatagbaw. Kana, kanang pagkasultihan, no nga, way pagkatagbaw, way katagbawan ba? No? Pero akong, sige kog pamalandong gihapon ba, asa man dapita, yun kay, murag nahuog manggod og kinaiya sa tao, na kung unsay mo kahimtang or unsay naan mo karon, mangita pa jud kag mas maayo. I mean, nature lang na. Kung sayo pa nagdili, mo na itong tukiyon karon, mo na itong dibatihan pag-ayo. So I thought, kining ni santop sa kunahon natay, Mr. Cheryl, nga one way of being contented is probably assessing kini-kining atong tan-aon kung unsay mahimong consequence sa tuang gibuhat. Pananglitan. Doon na kay imuha. Maningkamot ka nga makaangkon pa yung kag dugang nga blessings para imong matabang. Para imong mahatag. Lahira ba kay ang gospel karon? Kaya ang gospel karon nagsulti nga kung ikaw tinuoray gyud ka nga follower of Jesus, kinahanglan i-let go nimong tanan, ihatag sa mga kabos. Yes. So I was going into that kay ang sunod ni Ana nga pamaagi para makontento ka is to reflect unsay mahitabo nini mong gibuhat sa final consequence. Yeah. Pananglitan, doon ako'y buhaton nga mas ako dyan nanako ani gitagaan kong blessings Ginoo, pero kung ako ning buhaton papasobrahan pa nin ako buhat, unsa kay mahimong resulta nini sa akong kaluwasan or unsa kay mahitabuan ni sa umaabot? I think ang sikreto gyud to holiness is really letting go. And that is what many of us have not discovered. Yun, no? But letting go can be more effective if you contemplate, if you look forward of what you are aiming at. I think so. Na mo na kung tuyo, mo ni nga i-let go nila ko kay doon ako ituyo, kay adto ko sa Ginoo, adto ko sa langit. For example, kanang mga hermits, kanang mga monghe nga gideprive nila yang kaugalingon sa material things, no? Can you picture yourself like only having one pair of shoes or no shoes at all, magtiniil ra? Can you picture yourself like wala gyud, devoid of any, wala na gyud kay color, kay usa na lang gyud ka color ang imong t-shirt, usara ka buok ang imong karsones, no? Di man sad mahimo na. Di mahimutay? Kinahanglan yung ka, doon na yung kay pang-ilisan. Otherwise, Ay pasabutan na ba nga biyaan ni mong tanan ni mong bisyo. pero nagkuan lang ko, no, na nakabasa manggug ko sa kinabuhi ni Saint Charbel, no, that even if didto na siya suod na monghe na siya, niguwa pagyud siya kay naghermit. And then, wala na'y unlan. Grabe ang mortification ba? No? Ang pag-deprive yun sa lawas. Pero pangutana na nga man. Because he wants to be a saint. Of course, a follower of Jesus. Motong iyan tuyo, doon naman siya tuyo. So, he never lost sight of that aim, of that goal. Kay kadaganan kita, God, para katong ebanghelyo ba nga ni San Pedro nga, Ginoo, palako sa kustubig, Lord, panako nimo. So, sa dihang naapay ang focus sa Ginoo, nakalakaw siya sa tubig, apan sa dihang nahadlok na sa palibot, sa hangin o sa bawd, nga anam siya katidlom. And many times in our lives, doon na tayo katuyuan, pero tungod sa mga butang nga panghitabo din sa itong palibot, distractions, ma-distracted ta. So, most important thing is do not allow anything to distract you by serving the Lord. Kuyawan ka na, dako naman yung gasto. Yun lang sa ko. Awanan ko ba? You don't need to surrender everything. Iwan na kayo kagasto is mong ministry.
You earn so that you can spend for the ministry. Muna na karon ang bag-o. Because if you don't earn, your ministry cannot grow. Aw, saan yung pag tubo ron nga, wa na magkaikagasto. Mo kung challenge tayo no, sa mga unang apostoles tayo sa pagsugod pa sa simbahan, no? Depende mo muna sa time. Where is your time, no? Atong panahon nila, panahon sa katong katong mga Middle Ages na adong nasa kanang as sa dihang nagkadako na ang simbahan, nagkadaghan na ang membro, lahi na ang sitwasyon ay, o lahi na ang because panahon. you need money to spend. Nya dili mo na sala nga doon na kay kwarta. Ang sala kung Di ka mo na gasto. karan di ka magasto kay ngano man di ka magasto hadlo ka mawad anong kwarta kaya halos imo nang gipuli sa Ginoo ang kwarta. No. na Wala na karon. So ang ni kawat sa unang lingkuranan sa frontsig mao gyud ang saman Ginoo gyud ang Ginoo gyud. ang that should be the first priority. And if we make that our first priority, we shall be obedient to the directive that says seek ye first the kingdom of God. Siya gi number 1. So ang tanan mga buluhaton naara nagtuyok diha sa Ginoo. Ang katuyuan nimo para sa Ginoo. Kung dunang ko'y buhaton, unsa kay It's- para sa Ginoo ni ako gibuhat. Unsa ka gamay, unsa ka dako para ni sa Ginoo. So ang imong gitanaw diha, Focus nimo. ang imong focus sa Ginoo, ang imong tuyo ani nga pag-abot sa panahon, mamatay man gyud ang tanan, ang tuyo ug tumong ra gyud nato nga balik ta dito gadto sa Ginoo. There's one verse bitaw, Brad Tay. Kani bitawng verse nga naghisgot nga katubitawng dato kaayo, no master siya, slave niya dayon nakautang niya dayon wa niya he was smart in a way, no, economically smart, nga iyang gi ang nakautang sa master iyang gi pasaylo kay nagingon siya asam ko paingon panahon nga bawian na siya si master kay di man niya pagkamaong pagka-manage. Pero kung ato tong tan-awon to nga mao nga slave, ug tan-awon to nato nga mao nga slave, kuan siya pinamaro iya ha, no? In other words, do na siya plano para sa ugma nga unsa niya ikadangatan niya in the event nga papawaon siya siyang amo. Sa atong bahin, sometimes labi nagbag-ong tuig, we have a plan like what is the financial goal for this year. Labi na sa kompanya, no, unsa may target o unsa may ato ang mission, vision, ana ba. But then for our salvation, no, there is many of us do not really plan like what are we going to do to get to heaven. Mao na nakalahi kay katoy mong ihatag nga example sis, ang katong maronong ang iyang endgame sa iyaha raman kutob kung unsay makamaayo sa iyaha. No? Ang ato unsay makamaayo nato. Siyempre tao man ta gihimo ta sa Ginoo para magmalipayon, para hingpit ang natong tanan, pero unsa may makapahingpit niini? Naaba sa mga butang sa kalibutan, naaba sa salapi, naaba sa katigayunan, o naaba sa Ginoo. Mao na siya. Mao na dapat i-identify nato para mao na mahimo natong focus in anything that we do. Matod pa ni San Pablo, kinahanglan nato ma-glorify ang Ginoo. Sa to pa sa tanan nato mga bulaton, dibuhat ko na balipay kang Ginoo nilo. Ako rin balipayan. Karon bitaw magkatawa ko kay daghan kayo mo flash sa ako ang wall sa social media about preparing for emergency, preparing for earthquake, preparing for the El Nino, preparing for all sorts of emergencies.
no? Pero preparing the soul for eternal life, that is a big question. And what are the things that we need to do to be able to prepare for eternal life? And most likely, kada nga itong mga preparasyon, kadaghanan sa itong preparasyon sa mga butang nga watay control. Nag-prepare ta sa mga butang nga watay control, panalitan El Nino. Sa pag-prepare mo El Nino, nga, di naman control El Nino, so mamalit kag mga gamit. Pagkaw man na, mga donut man na, kung dili mo mahurot, or kawaton man na siya, na kay maimuan niya na, wala. But when it comes to salvation, all you need to do is to surrender your life to the Lord. And that is something you can do. Each one of us can do. Unya kani bitaw ang contentment, laom-laom naman yung contentment. Contentment is achieved when we now have a deeper relationship with God. There is no such thing as contentment sa usa ka tawo nga wala kaila og Dios. Makontento ka ba sis? Makaingon ka ba kontento ka kung wakay kalinaw? Wala yun. Kulang. Kulang yun tayo, no? Contentment, meaning na yung tanan. Kalinaw ni mo. Sa to pa ang kalinaw nato, madangat ra na nato kunaram ka sa Kay Ginoo. confused man ka, di ka content. Kung kay kalino, importante yung kay ang peace. So you can have contentment. Una nga, dili na ito mga kaigsunan, ayaw ko na ang kwarta. Ayaw mo naon nga buhi ka, no? Nga na ang gihatag sa Ginoo nimo, be contented. Spend anything for the Lord because the Lord will give it back to you. So, Nindot bitaw kaayo, haom kaayo ang atong gidiskoter karon nga contentment base sa gospel karong adlaw, no? Pagkanindot pagkahaom og tukma gyud kayo tay kay niingon yun siya nga let go na, and until such time nga kamao na tang mubuhi, that is already a sign of trusting. Diba, Brad? Kung kamao na tang mubuhi, murag wala na tayo kahingawa because we know and trust that the Lord will never forsake us and that He will continue to provide for us. Kinomdom ko sa sigilanon ni tatay. Kaya mong himong example tayo ba nga nahog sa pangpang, ngunya nakagunit na siya sa bagon, kadlawon, hangtod, padong na sa buntag, wagin mamuhay pero sige na sa pag-ampog, itubad na sa Ginoo, pamuhi diya. Nya, wag yun ibuhi. Wag yun mabuhi. siya mo kasabot. Kay basta kulang ta sa Ginoo, di ta kasabot mga ipadangat sa Ginoo. Ato guning tan-awon, Brad, ang Philippians 4:11 to 12. For Philippians 4. 4:11 to 12. Yes. Kay dili man gid ta kahutdan og panginahanglan pero nindot kay niya gisulti dinhi. Binisaya lang kay mas nindot mi ang ato ang pinulungan. Sige. Sige. Saya. Okay. Basahon. Wala ako magpasabot na ang nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay aniakan ako. Nasinapi ko ang pagpuyo diya sa kawadon o sa pagkahamugaway. Nakatunan ko ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o kagutom, sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. That is my life. The Lord trained me in all the situation of my life. So I have undergone all of those things. Sa kalisod, kapait, kamugaway. So I understand everything, no?
So muna di nakuha nugunan. So nagpabilin kang nagbalig-on sa imong pagtuo tay. Oh, I spend, bisag unsa pa mo, I spend basta para sa Ginoo. Oh. Nagkabantay ba mo nga doon na ba ko yung mga alahas? Wala. Ito man ay gamit na ko. Pero maggamit akong kwartaan na nga ako tang ipalitan na. Kung para sa Ginoo kay makalargam ta bisag asa. Nalagi kay relo tay nga Eh man. kahoy. Oo. Oo. Kung saan ako pala sige. Okay. Usay na araw ni tatay, ang katara yung kinaglan. So, as nag-iyang rosaryohan na relo. Alas 3:41. O, alas 2 konti. O, alas 3 konti. Advance kayo ng relo, ha? Sakto yun. And there is no such thing as contentment without Christ. Dili gid niya ka-experience Dili. ana tay. Kay agreed naman nimo. Pero naganin mong Ginoo. Basta makaliw ka lang yung Ginoo nimo. Dili ka anugunan mo gasto. Ha? Adto ra gud ta sa atong dula sugilanon. Ang atong dula sugilanon is father and daughter relationship. Diin ang anak musulti gyud sakita lagi atog ako sultiano kay ngadto no na bati kang pagkaamahan kay kanang wa kay klaro. Ako gibuli ko sa akong mga classmates kay ako ray bati og kan wa ko'y cellphone unya kanang palitin akong cellphone ana ba. I remember there was this appeared on social media na guwa sa news no balita nga ni demand gyud ang usa ka bata teenager maybe nga magpapalit gyud og iPhone sa iyang amahan nga ang trabaho security guard. No? Unya gaungso-ungso na gyud ang maong bata kay ngano ni demand gyud siya nga wa kay klaro kay di ka kapalit nako og iPhone. Not any ordinary phone but iPhone. Oh, unya nga mahantaon nga security guard ni adto sa tindahan sa cellphone og nangutana inosente sa taon kay nangutana tagpila di ay nang iPhone. Unya I don't know, it could cost him a whole year's pay nga dili niya palitan kuhaan og palit sudan, palit og kabangan, palit kuhaan og pamasahe padung sa trabaho. And these children probably they don't also know nga maunay cost sa iPhone. Kay iPhone jud ga ungso jud ga lugod-lugod sa tiil kay gusto jud og iPhone. Where did they get these demands? Asa na lagi kuha brad ng mga idea ha? Peers, mga colleagues, palibot, barkada, classmates. Na diha. Oh. Na ang tentasyon nasa palibot, mga kalibutanon nga butang, kay nalingaw, nalipay, kay hinambugay, garbo. Unya na hurt kaayo ang amahan oy. Nasakitan kayo ing nagbate kang amahan na ka kay di ka wa kay klaro di ka maka-provide og ingani sa imong anak. And then he was already like doing his best kay unsa may iyang laing buhaton no mangawat nga driver man siya sa e-bike. It happens. It really happens. Pero akong pangutana, ang akong hinumduman, tingali sa ako alang ni, akong hinumduman, sa nagtubo ko, wa jud ko makahibaw nga dunay nguna ng klase sa bata nga budiman dito sa iyang ginikanan nga murang ganig mga ayo og bahin sa dili niya hinaguan nga murag pribilehiyo na kay niya Entitled kasi that's the word, entitled. Why do many people right now among the young ones are so feeling entitled? Nga sa una maningkamot man ta
sa tong kinaugalingon. Nganong karon, nganong naana man na pirmi na tong madunggan nga tagai ko imbis ako'y maningkamot, muhatag nimo, paningkamot ya para ihatag ako. Unya, grabe itong nasulti sa anak. Katong niingon siya nga, may pag-imo kong gipasagop. Gipasagop ko nimo og dato. Kaya aron makatagamtam siya og kaharuhay. And bahala, dili na lang ikaw akong amahan. Lain na lang. Pasagop na lang kog dato. You know, shortcut kay na Sister Cheryl. Pero, in fairness, tanaw na nato ang sitwasyon very objectively. Ngano sa kaha, nga niabot mo ng punto sa kinaiya sa bata. Diin man na nagikan. Kay diha man na nagdako sa ginikanan, syempre. Di ba? So, one thing for sure, ang upbringing and training sa bata, importante kay sa tanan. Nakaroon sa imong gisulti si Sister Cheryl, amahan raman. Asa man ang inahan? Ano amahan raman? That was not revealed in the story. Yes. So that is the kining wa na to makita. Mao na usa ka misteryo. Sa to mao na to pa nakita. basin og diha nagsugod. So duna nay diferensya, duna nay problema daan na lain. Na resulta lang na siya. So Complex, no? complex kastanan, complicated yung kastanan mga igsoon. Kay sama sa isulti nato, ang ato mga anak, bisag unsa pa nimo gi-train diri sa panimalay, pag-abot sa panahon nga mo eskwela na pag-abot sa panahon nga duna na siya contact dito sa iyang mga Classmates, Classmate, playmates, o oo. kinsa nang nasa in an environment, labi na karon nga dali na lang guys tanan pag-contact sa mga digital friends nato sa over social media. Tinuod na. Oh? My son came over for just 1 week on the last day before he left back for the US. Dalian na purma siya ang reunion, oy. Dito ras messenger. Kanit-kanit na dayon. Napurma na yun ang reunion. Instant, like in less than an hour invitation, napurma ang... Well, that's something positive. Pero on the other side, all of these things, advantages, can be turned into something not good also. Muna nga, careful ta din napita. That's true. Okay, for every good thing, pwede man ang balihon sa kaaway. Kay master of deception man nga itong kaaway. Oh, psychologist na siya. Master psychologist. Yes. And so, if we look at the world around us, kuan yun, daghan yung kaig mga lingla. No? Sa una, you would have to go to the store to buy. But now you don't have to. You just click your phone and it will be delivered to you. Mao nang nauso na gyud ng parcel. Yeah. Di kay parcel ma'am, di kay parcel sir. And so shopping is at the tip of your finger. That's convenience. Yes. Is it good? Yes. But then, be careful. Kaya doon ay mabot parcel, bas iwan mo ordera. And so many parcels come and they are not really of good quality. Yes. And many parcels come and they're actually scam. Di ba? Oh, unya sometimes ang kining, di ba, ang mga tindahan kaniadto mag-create man og Mother's Day, Father's Day, Grandparents Day, unsa pa na klase nga day, Sisters Day, unsa pa na dina, no, daghan kay day, Valentine's Day, Christmas Day, and all these sorts of things to create a kind of need for us to do shopping. Kinahanglan yung kang mo ato sa tindahan o mag-shopping, gawas ang mga birthday o mga anniversary. Pero karon, you just click on your phone and all of this shopping online comes. Sometimes it's so embarrassing, no, nga mukalit lang nag-ingon Shopee.
Naaka-importante kay meeting muping na din ha kay pasyapingo na ka Yeah. kay there's a blackout, there's a sale, there's promos and everything like that. These are truly a bait nga di ra ka makontento sa unsay naa ka kay mopalit pagyud ka. So accessible right now. Di ba, Brett? Tinuod kay tanan, tinuod kay nas tanan. Mo na nga mag-amping kita ng mga butanga kay dunay mga butang lagi sa ako nang gisulti nga makaayo. Makatabang, dako kay tabang. Pero kanang gisgutan ni Sister Shirley, doon na may mga butang diyan nga usak na kinahanglan jud ko ani da. Order ka. Kasi it's already in the algorithm. Pero Naana silang algorithm, Oo. kabaw sila unsay imong sakit, unsay imong ointment gikinahanglan og haplas. pero Nabaw na sila, maunay mo guwa permi sa imong social media feeds. pero ang ilang panikamutan na nga di ka matagbaw sa imong gi-order nila. Yes. Pupunan mag yun na. Mapunan pag yun. And so, if mo order og ingani, prabitaw Unsaon man, unsaon pagpatagbaw be? Unsa pagpapuno nimo? Kini tag 400 lamang apan mo order di ka 50% ikaduha. discount. 50% discount. Oo, di ba? Unya, daghan man ron ang style sa mga pagdakop because I think ang Pilipinas, God, is the cellphone capital of the world. Kay hasta gagmayng bata na may cellphone. There are some local government units who are instituting some changes by banning cellphones, pero inigabot dito ato sa eskwelahan giban, pero inigabot sa balay wala man giban. Wala man ingon ang ginikanan o ban sa ang cellphone there is balay. No? Because parents nowadays would like to make sure ilang anak na cellphone kay aron og dunay difficulty or something, some kind of emergency, makatawag ra dayon. Yes. No? But ni ay nindot kayo nga example, Brad. Gambling using the phone. And namasin nga makakwarta. Unya ang ending mauna noy na alaot. Napag yun ay catch ana kay tagaan kag kwarta nga di man kang kwarta para mo imong igambol. Pero bait ra dia ito. Patukbon na day ka kay padaog-daogon ka pagabad pildi-pildiyon tingali wag si kumusod ana. So dunay daghang king pamaagi sa pagtuk kani pag haylog yun nimo gani. And when the person is already hooked, anha na naputos na sa utang. I don't know how they do it, pero di sad ko kibaw ngano nga a person could lose like 2 million in loan. Unya, because of that loan used in the gambling, nagwonder bitaw ko, ngano naka-loan of 2 million? Mas capacity to make a loan of 2 million. Because if you make a loan of 2 million in the bank, di man gyud ka aprobahan kung wa kay collateral. No? I remember sis, I used to go into trading, forex trading. Ang catch mo na ani 200,000, you put up 200,000, I'll give you 5 million worth to trade. Yung 200,000 na gudi mong gidawon gud, yung maka-trade kag 5 million. Isa yun kanya na on paper, wow, sige. So put up mong 200,000, mag-trade ko 5 million. But many of the people that are doing this do not read the fine print. No, Daghan kaayong mga catch din ha. Daghan kay catch. Kay usa ka catch ana, di ka kabantay ang imong 5 million na naman mo nagkuha kung masaylo sa 200,000 nga imuhang gi-invest, bayaran to nimo eh. Di ka makabayad kung if you're making money. But you don't lose more than what you gave. 200,000, and in many cases you lose more than what you gave. Ana, ang mauni din because if we think about gambling, that's already unrighteousness. Wala man gyud makaingon ka nga gambling, nindot ng gambling. No? Kay kabaw naman gyud ta nga ang tao nga mo gamble kadugayan ma-hooked man gyud on
gambling. And if kasagaran din ha, I remember when I invited to raise funds lang ba? Bingo bitaw. And then moadto kog pagkor naa naging mga tao dito nga di na daw mga ligo. Kay 3 days nang tuwa dito kanang brabag, they are so desperate to make bawi ba no sa ila nang napildi unya naglaom sila nga the next bet you will recover, the next bet you will recover, no? But we've learned in the news gani nga famous actress nagbingkil og ang igsuon kay ang igsuon gisugal na no VIP na og kanang Sa casino VIP na nya dahil dili day iyang kwarta ang iyang gisugal, kwarta day siyang igsuon. And so we knew na report na nga tungod ni ana naguba ang relasyon, no? I'd like us to read, Brad, and reflect on Psalm 37:16. Psalm 37:16. Yes. Ato ning tanahon kay binisaya jud ato. Yeah. Ang jutay nga mapatunan sa taong matarong, mas bililhon pa kaysa tanang bahandi sa dautan. Sige ko no, balikon to na to. Balikon. Balikon to. Salmo 37:16. Ang jutay nga mabatunan sa taong matarong, mas bililhon pa kaysa tanang bahandi sa dautan. So katong didto sa atong dula sugilanon nga ang usa ka amahan naningkamot yun nga mabuhi ang pamilya, no? Dinha sa iyahang agi sa pagka e-bike driver. No, mas bililhon pa to kaysa nadato rato nangawat o nanindag shabu. It was much better Pero kay tunay- dinha man gikuha sa katarong. Doon na sa siya explanation na nasis nga naman nga ang jutay nga mabatunan sa katarong, taong matarong, mas bililhon pa kaysa tanang butang nga nakuha sa dautan. Kay ang dautan kuhaan sa Ginoo og kusog apan panalipdan niya ang matarong. In the end, mo na mahitabo. Dagan na itong makita nana. Katong gisulti ni Moses nga, nasa drogas. O maayo ka tanan. Dunay grabe kayo ka inila. Di na natamsulting kinsa. Sa una, mura na Ginoo kay magbuot na sa kinabuhi sa tao, pwedeng kuhaon. Dato kay sa tanan, daghang kwarta, apan karon nagtago-tago na. Wala magpakita kay gigukod na sa balaod. So mo na nang pasabutan na nga daghan lagi ka. Kung dautan ka nga pagkatao, uhaan ka sa Ginoo kusog. Apan panalitdan niya ang matarong. Kay bawa ko sa buot ni mong ipasabot. Katutong online manok. Online sabong. Oh. Anyway, adto ta Brad sa nindot man sa kay ni Salmo 31, size 31. Salmo size 31. Size 31. Yes. Sige, atong basahon. Salmo size 31. Dili siguro 31. 6:31 to 33. Salmo 6, Salmo 6. Apaliw kong review be. Kay kutob. Oh, no, sorry, I'm not Salmo. Matthew 6, Matthew 6. 31, 33. Okay. That's Matthew 6. 31 to 33. Kung nadere. Matthew 6:31. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o biste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan na tuwa sa langit na sayod na nagkinahanglan kamo
niining mga butanga. Apan, labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo. Uyon sa iyang kabubuton o ang ubang mga butang ihatag ra niya kanimo. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Amen. Paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamuuyon sa iyang kabubuton. Is that so hard? You know, usa sa kong ikalingawan, magtanaw ko sa mag-scroll ko, mag-online ko, kay tungod nining mga conversion stories. No? And makapatandog balatian kay sa tanan. Nang kaning dili mga Katoliko nga nahimo na karon Katoliko, maoy grabe ka init sa ilang pagtuo o grabe manalipod o magsangyaw. Apan kitang nagtubo nga Katoliko, kumpiyansa ra kay sa tanan. Labi pa sa Pilipinas. Kay bisag unsang orasa gusto ka moadto sa simbahan. Bisag Yes. you can always go there. Yes. Dunay misa, apan igsuon. Daghan kay mga lugar sa kalibutan nga dili lalim ang sa pagbasa lag Biblia tago-tago na samot na ang pagsimba. Mao bitaw ni giingon ni Brad Paul Alima nga ang Katoliko mo'y tinuod nga simbahan, apan ang mga Katoliko dili maninuod. Tinuod nga simbahan apan dili naninuod. Kumpiyansa kay sa tanan ba? Kay nana to ang tanan. Kani pa sa Pilipinas, tanaw na nato sa Pilipinas, daghang kay maglisod. Daghang kay kaning sani kaning conscious ba kanang kusog kay mangayo ba? Magkililimos. Makililimos. Pero kung tanaw nimong palibot nato, kung makaadto ka dito sa mga desierto, desierto nga, katong, kani, I was given the privilege na, salamat sa Ginoo nga nakaadto ko sa Holy Land. Makaingon ka ba, unsa man ning lugar, ngano nabuhi mga tao diri? Makaingon ka pagkabulahan din mo sa Pilipinas. Pakadaghan. Muliho ka lang, mangisda ka dito, mananom ka lang, mabuhi ka na. Dito, kung dili nimo patud-an og singot, kung dili ka maningkamot pag-aistanan, patay ka sa kainit o dili ba sa kabugnaw. No? Yun ana ba nga, kumpiyansa ra kay ta sa tanan. Mao ni nga sasama sa atong pagtuong Katoliko sa simbahan. Kumpiyansa ra kay ta kay wa man tay problema. Isik Ang lang ilang ko. puyan dito, barong-barong na lang yung kanang taplak-taplak lang. Oo. Unya mangawd gyud ta ito sa ilahom sa yuta. Yun ana ba nga wala man ni sa tuwa sa tiguro. Pero kana bitawng pagpakilimos, maingon tayo na to, wa na gyud kapainan, magpakilimos na gyud. Pero kung daghan ka, nagpakilimos ka niya, imong giguyod sa imong mga anak nga magpakilimos, kana di na kumtuo anang ginas kawadon kanang I think nawagtang na ang sense of shame bitaw. Yeah. Kana ganing kagahapon, kagabi sa simbahan mismo. Doon ako'y namatiklan kay nakahatag mi sa dakod niya. Pero tinuray man nga murag lisod gyud siya ang iyang kahimtang ba. Tuwa. Pero ningon ako niya sa una nga sige unya kanang tiwasa ang misa. Kay musuroy man siya sis sa simbahan. Wala pa'y misa, wala pa'y pare. Musuroy na siya, mangulikta na siya daan. May pakita din akong kahimtang, ana. Okay, maluoy juga, muhatag juga. Pero ko, sige, kining ayaw pagbiya until mahuman ang simba, simba na lang. Nanago ka sa simbahan. So, dili, maunto yung imong giingon, Brad, nga, unsay imong tumong. Nganong dapat ka makontento kayo.
ang imong tumong, or why would you give, make a charitable act kay tungod duna kay tumong, and that is to go to heaven, to be with one with Jesus. Pero kini iyang tumong is just to beg. Wa siya intention nga musimba. Wala dyan, kay sugod mi sa mawa noon. So, we are also told to be wise as a serpent, to be as wise as a serpent, but gentle as a dove. No, so, daghan ka sa itong palibot, dili baya lalim, dili baya sayon. Usahay, mabutang kag sitwasyon, mga, masa kong buhaton? Masa kong nga yung buhaton? So ato ning tan-awon sad 1 Corintios 7, kay makita nato dinha ang imong gi-describe 1 Corinthians 7 to 17. 7:17. Nadere, nagaingon. 1 Corinto 7:17. Kinahanglan ng usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang iglesia. Kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtangon niya ang ulat sa pagtuli, o kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili, ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang mahinungdanon mo na nga pangutana. Doon ay Katoliko, wala nagtuman sa balaod sa Diyos. Naay dili Katoliko, apan nagtuman sa balaod sa Diyos. Asa may daigo na to nini. Asa may atong sundon. It is not a guarantee that if you're baptized as a Catholic, that salvation is automatic. Amen to that. It's not. Nor can we say nga kay dili ka man Katoliko, dili ka man Kristiyano, dili ka mahilangit, Ginoo ray makasulti sa diyada. Ang mahinungdanon, nagtuman kita sa balaod sa Dios. And you live as a believer, Yeah. no? Believer ni Kristo. And when you talk about being a believer, you do things not for yourself, but you do it for God, as an offering to God. That's when you become a believer. Tuo ka sa Ginoo, nagtuman ka, dili kay para nindot imong bation, kundi ako ning gituman kay kuno sa akong pagtuo. And if we are a believer of Christ, then wa gyud tay kuwang. Kay mao man niyang gi-promise. Na naman nimo si Kristo. Na naman nimo tanan. And we find that in Psalm 23. Ato lang basahon, Brad, nindot magay kay ng Psalm 23 kay up to the end, no? All his goodness will follow me all the days of my life, and I shall live in the house of the Lord forever. Psalm 23. Nya ang first gyud ana nga line gyud dinha, pagkaninduta gyud, no? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay magkulang, walay nakulang kanako. Oh, ang Dios mo akong magbalantay, wala na magmakulang pa. Ipapahulay niya ako sa mga lunahang sibsibanan, o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Tungod og alang sa iyang ngalan. Gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod sa tungod og alang sa iyang ngalan, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit na walog sa kamatayon,
Dili ako mahadlok fear. kay nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Yandaman mo akong pagkaon at In tubangan front of sa my akong enemies. mga kaaway. Gidihugan mo glana nga akong And ulo my cup overflows. o gipaawas mo ang akong kupa. Overflowing cup. Yeah. Nya kung overflowing cup ka, that only happens when the Lord is indeed our shepherd. And this is King David. King David writing. And Jesus, our Lord Jesus, Yesu Kristo, giila o nailaw sa na anak ni David. Sa kaliwat ni David. And yet, David here is talking about Jesus. Talking about the Lord's overflowing abundant generosity to whoever trusts in Him. Indot, no? And then that verse alone, if we are naka-linya gid, abiding by Jesus. Daghan lagi ka istanan sis. Oy, O lagi. tibok Biblia, nga no magyumasaan bagit. Nya nindot pag yung kay siyang mga promises. And why is it still? And why is it still nga maningkamot magigag diskarte because you mao lagi na distractions. These And are then the temptations of the that's world. why we just have to constantly say our kanang prayers bitaw kanang Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Kay inig tinuray for us tingali nga dunay makaon din dito sa lamisa. And for those that are still going out of there was a woman na dito ko sa Kapitolyo niya gikan kog CFI, glakaw ko pa doon sa karsada kay nangita og taxi. And there was this woman nga akong giingnan nga kuan na tabi papasilungan sa tanang imong payong kay galakaw siya pa doon sa main highway niya nagkuyog ko niya nisukob ko siyang payong. And then right when nisukob ko siyang payong ni gritso siya gilak unya ningon din siya nga, ma'am, akong tulo ka anak gipanghilantan unya ang akong bana nilayas ganyan kadlawon nya wa mi kaon. Oh, unsaon na if this is the situation, the provision is a question mark, no? Nya unsaon niya labi na kun wa nakaila kung kinsay tighatag. So I told her, sige, lakaw didto sa kay inigawas nimo sa Capitol na naman ng duol kayong Capitol Parish. O siyang giingnan lakaw didto. Unya to pangayo katugid siya mo'y tighatag kay gatag sa to siya nako. Nya pagyuoy sa to siya kay mohatag ito siya nimo sigurado. Yeah. Gadto ba ka? I don't know the story after that. I don't know if she really went. But you know, kanang makapamahaw paniudtog panihapon na gyud siya adtong akong gitunon. No, pero ako siya giingnan ila-ila ang tighatag jud kay katusad siya moy naghatag nako niya kung magkaila-ila mo niya masuod mo sigurado gyud ko nga hatagan gyud kaniya perme. Tinood na. Yeah. But if the person does not really know who the provider is, may tendency gyud nga iyang gamiton iyang kusog niyang abilidad. Now what if kuwang kas kusog, kuwangan kas abilidad? Katong sitwasyon na. For all you know, she was always praying. She was already praying. Unyan, kalit lang kag pasilunga ko nag-appeal rin. Ikay gigamit sa Ginoo. So that could have been the answer. Pero sakto sa to says nga, nindot sa kito yung gibuhat nga, sige, apan pasalamat dito ang naghatag niya ng pangayoy pa siya, kay daghan pa kito sa gihatag di ba? No? Oh, shout out data kay kaning atog yung mga suki ba. Permi magini silang naka kuan bitaw naka tutok
sa Channel 47 matag Lunes. So atong i-thank you si Sister Pasita Seno kay sigurado ko ni apil ni luto-luto ni volunteer ni dito sa Olango last weekend, no? Oh, kay imo ra ning gipaluto dito nagpaandam ra ba kag kuana ni tay sa to? Asunlutan? Oo, yung sunlutan ito. Oh, ay sunlutan di ay. Unya si Sister Elizabeth Patalinghod. Sigurado ko nag-andam tog steamed fish. Oo, nakatilaw yun ko. Nakatilaw gyud katay. Unya congratulations sa tibuok Lapu-Lapu chapter gipanguluhan ni Sister Geraldine Padayaw. Oh. Yes. Congratulations ninyong tanan ug sa tanang volunteers nga nanakay gyud og barge og nilabang paingon sa Olango Island. Nya kami ni tatay karong 21st manglabang sad mi og dagat adto mi sa San Carlos City. So katong taga San Carlos pag-andam-andam mo dinha, pangingon na mo dinha. Kamusta, sis? August 21. August 21. Karong Friday. Ugma sabdi ay, I think, healing mass na ugmatay sa Lapu-Lapu. Ato, sa Lapu-Lapu. Praise and worship. Praise and worship. Ugma di ay alas 7 sa gabi sa Beren sa Regla. So mag-abot ang tanan dito, Oasis ka, magdili ka man Oasis, alas 7 sa gabi, praise and worship sa Oasis of Love. Oasis of Love, Lapu-Lapu chapter. Sa San Carlos City, actually mogikan ang team sa Oasis of Love Cebu sa 21, pero sa 22 pa sa yung buntag magsugod ang WJS, one day WJS. Asa man ang WJS? Adto sa San Carlos City. Di ang venue sa San Carlos City. Asa tong venue tay? Oh, sa Bishop's House. Ato sa Bishop's House. Oh. Okay, so ato lang sa, kung ang taga San Carlos nagdunay ng minaw karon, pwede kang mangutana diha sa simbahan sa San Carlos. Ato pangutana dito kung asa ang kining ipahigayon nga seminar, one-day seminar sa Oasis of Love, Walking with Jesus Seminar. So ang mga participants ani naana di ay nag-serve na sa simbahan. Yes. So they know asa ning dapita ang maong WJS. Unya daghan tag umaabot sad nga kalihukan pagpalista na mo didto sa Theotokos, didto sa shrine sa Mother of God, didto sa Karkar sa Perilos. Okay? Unya sa September 19, duna sa day paghimuon nga one day WJS dito. Duula lang si Father Rodyard Yunting. Okay? Yes. And oh, watching us now is Brother Napoleon Camacho. yes, Brad Doc, hi. See you in a bit sa atong council meeting. Unya, doon na siya nagpadadiri o kining greetings. Hello, Tatay Dodong, Brother Alan, and Sister Shirley, gikan kang Sister Maria Teresa Caritan. Yes, niya si Brad Jess o si Sister Susie. Sister Susie, kumusta na ka? Kay Bao ko ikay alarm clock din ha. Alarm clock sa pamilya nga, hoy, paghigmata na. And so we'd like to thank also kadaghan kay tag schedule rong buwan kay kanis tatay di ni mahalo na. Sige man lang tag suroy ani sa lain-laing mga dapit, no, to really bring back souls to God. September. Daghan kinanglan ba? Pinatomato. Ang atong mahimo rin yun kutob sa atong mahimo. Tay, mga tanda ko tayo, wala din kang kontento tayo. Basta sa Ginoo. Basta sa Ginoo, pauna dyan. Atoon yun na kay para sa Ginoo. Pero para sa kaugalingon, kinalando na tayo pagkakontento. Kontento na nas tatay sa unsa iyang nakabot pero anli na basta para sa Ginoo anli. Dili kay nakasabot sa tatay nga ang iyang kusog ang iyang kahimsog sa lawas gikan sa Dios. Di ba tay? Mao gyud. Alas 4:20 na ra ba? Ha? Oo ba?
Oh, 4:20. alas 4:20. yun ay. Alas 4:20. Tinuod. Unya, kanang nakontento na katay sa atong gipaisgutan sa pagkakontento. Oh. Kuntito na lang. So, mao gyud na mga igsoon nga kaning atong kinaiya isip mga tawhanon lamang usab kita. Kung dili nato ibutang sa sakto nga perspective ang atong mga priorities, di gyud may tabo nga makontento ta. Kay ngano naanam na sa atong kinaiya sa pagkatao nato, nature na natong pagkatao. Apan atong ibutang sa atong alinpatakan na kung doon na may dili pagkakontento, diha lamang sa Diyos. Kay siya lamang mo ato ang puntingan yun sa ato ang atensyon. Sama ni San Pedro, there's no better illustration katong naglakaw, nakita nila nga naglakaw sa tubig, sa dagat, si Jesucristo. O niingon si San Pedro nga kang Jesus nga, Ginoo, paanha ako kanimo. Umingon si Jesus, lakaw, ngari. O sa dihang iingon siya ni Ana, kang Pedro, nisugod og lakaw si Pedro, ibabaw sa tubig. Naglakaw siya sa tubig. Sa dihang na matikda na niya, sa dihang na distracted ang iyang attention sa hangin o sa mga balod, dito nag-anam-anam Kung sa may siya. kibati niya, pag-distract, Nahadlok. mo na usa. Nahadlok. Mo na usa sa mga bara sa ato mga hiling. Mauna tay. Basta na kay fear, bitterness, mga, you know, ang Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo, healing man yun. Pero, ang problema, naa nato. Kung mutumaw kanina nato mga kahadlok, Kahingawa. na, Pagduda. guba. Di yung ka madlok. Mayroon gani ang Ginoo lukso. Mayroon ka rin ikapila nga andana. Kana mo'y gusto sa Ginoo. Unsa ka ta sa Lord. Yeah. Nindot kay no kay kana gyud hadlok di kakaon, hadlok masakit, hadlok nga kahutdan og kwarta, hadlok nga mawagtangan og honor, no? Hadlok, daghan ang hadlok sa? Yawa dyan kay mahimo. Unya na hadlok sad ta nga mapupos na ang atong oras. Muna. Lord, bisa kong saon, Lord, di man na mo kapugan. Alas 4:20. Guys, Kwatro. ha? Bilit ko na yung relo tayo. Accurate kistanan. Oo. Why seconds and minutes pero katagaan siya. Dili matagaan, kibabasa man yun. Jesus maguna. So, mga kaigsunan, una, kita mubiya sa kanginan. Mo man mo pagabuhaton permi. Binlan ka na mo o mga pag-ampo, pangaliya. No? So, muna nga, manampita sa mga uban ninyong mga silingan, kailangan nga magbantay na itong programa kay naagyon. No? Daghan rin ba kayo mga milagro ni tabo, no? So, mo na ibutang na ito atong kagulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang itong Amahan, wala ka man gayod mukawang sa mong mga pangayo. Diya sila nga nagtanaw karo sa itong programa din sa kanginan, ikapa sila. Ayuha sila mga balatian. In the name of Jesus, be healed. Heal in Jesus' name. Lord, kanang hubak niya, Lord, karon dayon taktanga. Sister, ginhawag lahong. Yes. Wala na. In the name of Jesus, be healed. Be healed. Lord, sila usab nga dunay mga panginahanglan sa ilang panginabuhi din na sila panimalay. Tagay sila. Unta din na sila magkalisod-lisod.
kami usab tagay kami sa wisdom and knowledge in serving you. Kaya among buhaton ang kutob na mong mahimo sa pag-alagad kanimo. Dili kami mo surrender. Musunsun kami sa mga bawod sa bisan unsa basta lang para kanimo. Kaya mahal ka na mo, Lord. Yes, we want to serve you. We want to put on our boots in serving. Why? Sa pag-surrender. In the name of Jesus. Amen and Amen. 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 Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Shalom! Have a blessed week ahead. God bless you. We'll see you again next Monday from 3 to 4:30. Dinhi lamang sa atong tulumanon, Paghigmata. Usa ka pagtuo